Lunes na naman, magandang umaga mga kasangbahay. Sa mga babiyahe pa lang, papunta sa trabaho, mga nasa trabaho na, good morning po sa inyo. Samahan niyo kami hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Dito lang kami sa kusina ngayon kasi gusto naming malapit kami sa pagkain habang nagluluto si Ira. Energetic nga eh. Energetic nga siya. Kung ano lang, bumati ka na, Ira. Nakalimutan ko hindi pala ako kasali doon. Si Joshua lang pala. Pero good morning. At para sa mga nagtatanong, tayo po ay nagsisimula na ng 6:30 in the morning tuwing Monday to Friday. Yan na po ang ating bagong time slot ngayon, kaya huwag kayong malalate. Yan. At kanina po, napanood natin si Kuya Daniel sa ating segment na Rise and Shine na talaga namang nagbigay po sa atin ng inspirasyon para mag-abot ng kamay natin sa mga kababayan nating nangangailangan. Yeah! And it's time for Something Good! At para simula ng good vibes, i-share namin sa inyo itong kwento ng isang pulis na nagpasaya sa mga bata sa paligid ng Pasay City Public Cemetery dahil binigyan niya sila ng pantawid gutom. Siya si Police Master Sergeant Rondel Asuncion sa Community Affairs Section ng Pasay City Police Station. Base kasi sa post ng Pasay City Police Station, may mga bata sa Barangay 148 na nanghihingi ng makakain. Nung makita niya yon, agad niya silang binilihan ng pagkain at inumin. Natuwa naman yung mga bata sa binigay sa kanilang merienda na talagang na-enjoy din nila. Kaya naman, saludo ang good morning kuya kay Police Master Sergeant Rondel Asuncion dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga bata at pagpapakita ng tunay na serbisyo sa publiko na talagang masasabi nating Something good! Awesome! Sa mga bata, yung ngiti nila, nabilan sila ng pagkain, no? Kasi hindi lagi, di ba, na may gumagawa ng mga ganon. Kaya once na makaramdam ka ng ganong klase ng love, di ba, mula sa isang tao na hindi mo naman kaano-ano, iba yung nagagawa ng saya sa atin. Oh. Saka ito, simple lang to. Fishball lang, kwek-kwek lang. Maliit na bagay, pero para sa mga bata, malaking bagay yun. Kasi baka sa kanila, hindi sila makabili ng fishball, di ba? Pamasahe na sa school yun, pagpapasok. For memory na nila yan, di ba? Oh, tsaka outside na yun sa responsibility niya bilang police, di ba? Yung ganong public service. Kaya nakakatuwa yung mga ganyang kwento. Tsaka feeling ko yung mga batang to, magiging inspirasyon para sa kanila yan na kapag sila naman yung tumanda, once in their life, naramdaman nila na mahalin ng ganun ng hindi nila kaano-ano. Pag sila nagkaroon na rin sila ng kapasidad na makatulong sa iba, sigurado tutulong din sila. Tama. That's right. Kaya sa mga ganong opportunities, di ba, hindi naman laging may batang nakapalibot doon na magre-request ng ganon. Kaya pag may opportunities na dumating sa atin, tulad ng nangyari sa ating sa police na feature natin, i-grab natin yung opportunity na yun. Kasi minsan lang dumating yung mga opportunities. Minsan nga may humaharang pa sa mga opportunities na gusto mong gawin. Kaya pagka available na kagad, huwag ka nang dalawang isip pa. Correct. Tsaka yung feeling na makagawa ka ng mabuti. Kasi tayo, di ba, nakaka-experience tayo na pag ginawan tayo ng mabuti, iba yung feeling eh. Tsaka yung makapagbigay ka, iba rin yung feeling na rewarding na nakakagawa ka ng mabuti sa kapwa. Hindi laging dumadating yun, di ba? That's right. O dagdag natin, isa pang good news dahil today, March 9, libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa lahat ng mga kababaihan ngayong Women's Month. Simula na yan mamayang 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Oh, napakalaking bagay ito, lalo na sa mga papasok sa school at sa trabaho. Makakalibre na sila ng pamasahe papunta at pauwi ngayong araw. Today po yan, 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Yan. Take note nyo, libre ang mga kababaihan natin dahil National Women's Month. Pag sa mga lalaki ka, pwede tayo mag-pretend kaya. Oo. Para makalibre ka. Abusado ka na! Lunes na Lunes. Para makalibre ka. Abusado ka na! Pero maganda alam yan ng iba na mapabalita rin nila sa mga kapwa at kababaihan dyan. Ang ganda ng oras. Kasi yun yung mga oras talaga na Kailangan. labasan ng mga Oo. empleyado, ng mga estudyante. At least yung mga time na yun, mag-good vibes na kagad sila ngayong Monday. Libre. Wala silang babayaran. May libre Saka sa agad. ganitong mga, kahit pa paano, small na mga paraan, di ba,
i-celebrate natin yung mga kababaihan. True. Diba? Hindi naman kailangan laging grand gesture. Yeah! Saka ilibre na lang natin si Ian ng pamasahe. Oo nga. Bayad din tayo eh. Ikaw pa eh. Pero ito, shoutout po pala sa mga Overseas Workers Welfare Administration o mga taga-OWA kasi tinulungan po nila na makauwi dito sa Pilipinas ang mga kababayan natin na na-stranded last week sa Hong Kong. Papunta dapat po ng Middle East itong mga kababayan natin pero dahil sa gulo na nangyayari po doon, hindi na po nila natuloy ang kanilang flight papunta sa Middle East. Kaya binigyan sila ng OWA ng international airfare tickets at sinakay sila sa flight CX-901 at safe naman silang nakarating sa NAIA. Pagdating doon, sinalubong at inasikaso ng mga staff ng OWA at isinailalim sa arrival processing at binigyan ng airport assistance, food support at transport arrangements habang inaayos ang kanilang pagbabalik sa kani-kanilang mga probinsya. Wow. May kakilala ba kayo na na-cancel din yung flight? Ako meron eh. Kasi papunta rin siya ng Croatia kung hindi ako nagkakamali. Lithuania pala. Dadaan sa Middle East. So, na-cancel din yung flight niya. Mga 2 weeks din. So, ang dami ng mga naka-cancel na flights ngayon, lalo ng mga OFWs natin dahil sa nangyayaring tensyon sa Middle East. Pero maganda, tingnan na lang siguro yung silver lining na Tama. kahit hindi nakarating dun sa mismong bansa. At least, di ba, kahit paano safe na makakauwi sa bansa ninyo. Walang sugat, walang aberya. Saka maganda dito, natulungan sila. Kasi alam naman natin yung mga kababayan natin na nag-OFW, talagang pinaghihirapan nila yung pera nila. At ito baka yung iba, bago pa lang na magtatrabaho doon, naku, wala pa yung pamasahe pa uwi, wala pa yung pocket money. So, magandang bagay na nagawa ng OWA na matulungan na mapauwi ng maayos at libre yung ating mga kababayan. May assistance. Tama. That's right! And speaking of OFWs, sa mga kababayan natin na gustong tumawag at humingi ng tulong dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East, naglagay ang OWA ng helplines kung saan maaaring makipag-ugnayan para sa assistance at katanungan. Ito po ang helplines ng OWA, 0956-319-7589, 0968-694-0706, 0927-991-5508. Pwede rin po kayong mag-email sa tulong@owa.gov.ph. Sa mga kababayan po natin na andyan sa mga bansang affected ng kaguluhan ngayon, mag-ingat po kayo. Dalangin namin ang inyong pong kaligtasan. Yes! Ganda Mga papanood natin kasi ngayon sa TikTok, 'di ba? Meron mga naka-live lang siya. Tapos Live bigla stream. na lang yung area kung nasaan siya Mga bomba, bagsak. 'di ba? Pero nabalitaan naman natin na okay naman siya, no? Hindi naman siya nasawi dahil dun sa pangyayari. Pero meron na rin kasi nabalita yung mismong presidente natin nang nagsabi, 'di ba, na may casualty na rin na OFW talaga natin. Kaya sana mas maingatan pa natin sila. Makagawa tayo ng action. Siyempre, higit sa lahat yung panalangin, no? Na ingatan tayo ng Diyos, kaawaan tayo sa mga ganitong pagkakataon. Yes. At ito naman sa mga bumabiyahe, sino ba sa inyo ang sumasakay sa Victory Liner? Ako yon. Kasi minsan kapag kailangan. Oo, ito kasi mga kasangbahay, naglabas po sila ng abiso. Dahil sa mga aircon, ako medyo kasi alam naman natin, tataas na ang kuryente at gasolina. Ang sabi po kasi dito, bubuksan ang air conditioning ng bus 5 minuto bago umalis sa terminal at pansamantalang papatayin ang makina at air conditioning ng bus sa mga stopover upang makatipid sa konsumo ng krudo. Sabi po ng Victory Liner, ito ang kanilang fuel saving measures dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel. Kailan naman summer, sobrang init. Unti-unti na nating nararamdaman ang epekto kapag walang peace. Pero siguro, para din hindi sila magtaas ng pamasahe, no? Yun yung gagawin nila. Yun nga lang, mayroong consequence. Kasi ini-expect na nga nila na tataas ang Tataas, presyo ng oo. gasolina. Tama. At dahil dyan, pwede na talaga. Pwede ka na magluto dahil nagugutom na kami. Gutom na kayo eh, no? Nakakagutom yung mga balita natin. Dami Pwede natin na na. magkwentuhan eh. Pero dahil syempre love ko kayo, magluluto na tayo ng breakfast. Di na kayo lipat dito. Sasamahan niyo ako magluto. Para kaming nasa restaurant na nakikita yung mga chef Ay, magluto. Actual na nagluluto. Pero madali lang. Madali lang yan. Kaya Kasi mamaya. namin yung may tumatalo na itlog din natin sinasalo. Ganun ba yung gusto nyo? Buhay pa yun. May mga exhibition pala gusto na. Gawin natin yan pero hindi Tumbling dapat talaga makita ng yun. mga kasangbahay. Kaya magbabalik po kami ng kasangbahay.
Mga kasangbahay, kasama niyo po muli ang inyong munting kasinera. Siyempre kasama ko ang aking mga munting audience. Aking mga sis. Konti kami kasi nakaupo kami. Ikaw Oo yung nga malaki. eh. Ay, oo nga na. Dito ay ma-measure. Hindi ba, ikaw paglulutuin ko talaga. Ay, sis. hindi ate. Hindi, madali lang ang ating dish for today. Ito yung enoki beef roll. So, di ba, minsan sa mga samgyupsal nakikita natin may mga ganito. Parang feeling natin ang special ng mga nakabalot na mga beef na cut. So, ito yung mga ingredients lang natin for the enoki beef roll. Siyempre, kailangan natin ng beef, yung sukiyaki cut or yung isa sa pinakamanipis po yan na hiwa nung baka. So, kailangan natin din ng enoki mushrooms. Yan, kita natin. Kailangan din natin ng onion, puting sibuyas, onion. Sobrang puti. Sobrang Hindi puti, siya makita. ayan, hindi na siya natagpuan. Kailangan din natin ng onion leeks. Ito yan, for garnish lang naman ito, mga kasangbahay. Ito po, ayan. Tapos, kailangan din natin ng ginger. Yan. Kailangan din natin ng asukal, kailangan ng oyster sauce, at ng sesame oil. Usually kasi ginagamit talaga honey. Pero since wala tayo nun ngayon, ano na lang gamitin natin? Sugar. Sugar na lang. Pwede rin po kayo gumamit ng soy sauce, Japanese soy sauce. Pero para mas madali na lang po, oyster sauce na lang po yung gamitin natin. Oyster sauce? At ito na nga, yung beef natin, mga kasangbahay. At naghalo na. May luto na? Naglagay na tayo. Kasi kailangan Hilaw pa pala, siyang, hilaw. kailangan kasi siya Ang dali pala nakamarinate talaga. at least, nakamarinate at least 30 minutes, 1 hour para yung flavors niya magsama-sama na. So, nilagay ko lang dito yung sibuyas, nag-grate ako ng ginger, tapos nilagay ko oyster sauce, konting sesame oil, asukal, tapos konting tubig. Tapos, ayan, kanina pa yan, mga 30 minutes na siyang nakababad. So, ngayon, ang gagawin na lang natin, magro-roll tayo. Sino magvo-volunteer? Hindi ako naghugas ng kamay. Ah? Silin! May nakikita. Nakatulog na. Silin! Monday daw kasi. So, ganito Walang lang. energy. Sige, ganito lang. Mapakita ko Kasi sa kung inyo. ako yan, Si Ate ako po. Celine daw. Ayan. Ako. Sige, te. Ayan. So, Natutulog sa ka. ating cutting board or any plate siguro, basta malinis, yung inoki po natin, kuha lang tayo. Siguro, ate, paghiwa-hiwalayin nyo na po. Ganun pala. Ayan. Ang Inoki. Ganyan lang siya. Lalagay mo sa gitna. Or dito na lang Tapos, sa ibubuhol. gilid. Tapos, Ako bahala kahit gano'ng karami. Opo, kung ano yung... Kasi lumiliit naman to eh. So, Kailangan okay pataba. lang din. Ganun na kahit pala yun. Tapos, iro-roll mo lang siya na ganyan. Yan. Tapos, Okay na yan? Pag ganyan. Kainin mo. piprito pa natin piprito yan. pa pala. Yan. Okay. So, ulit lang. Repeat Alam ko the okay process na Kaya lang. nakain to si... Ganon. Pwede Okay din na. pa pork dyan. Pwede rin pork. Pwede fish. Depende sa'yo. Pork. Parang ang hirap ng i-roll Lahat na ng kapag sinabi. fish, no? Ayan. So, kailangan talaga Suggestion dito eh. ng extra help. Extra hair? Oo nga. Para Gusto niyo mabagyan ba ng tayo. ano? Exit muna ako. Ayan. Nagugas na kamay si Ayan na yung Titi. magugas. Kasi kung ako yan, alam niyo naman ang aking kamay, di ba? Kung gusto niyo ng added salt extra and flavor. vinegar. Ako pa naman, meron akong ngayong cough. May kanya-kanyang Layo naman. excuse eh, no? Excuse me. Pero kayo ba, ano bang favorite nyo na kinakain nyo pag breakfast? Breakfast. Dito na ba tayo Kanin. breakfast? Dito na Oo yun. nga, heavy rin ako mag-breakfast eh. Kanin, no? Oo, rice talaga ang ano ko, on the go, heavy. Pero lately, na masaya tayo pag kumakain tayo ng pandesal with scrambled egg and Saka pancit. pansit. Oo. Pansit. Carbs on carbs, no? Pandesal tsaka pansit. Talagang busog ka. Maganda kasi sabay-sabay na nating lutuin para walang maiiwan. Pero yun ba, Ira, itong enoki, ano ba siya? Parang mushroom? Mushroom. Mushroom na ano, no? Pinatubo muna ng kaunti. Pinatubo? Ay, pinalaki Actually, muna. favorite ko tong enoki na nakabalot sa beef sa mga samgyups. Diba, te? Ito lang yung masaya ako. Talaga, enoki. Ayan. Sige, te, pwede tayong mag-roll po. Pero ang enoki ba talagang ano siya? Kailangan lutuin o pwedeng ganyan na siya kakain? Ilaw. Alam ko, kailangan lutuin din siya. Pero may mga mushroom kasi na kahit hindi naman luto, pwede Ayan. Pwede kakainin. siya. Thank Okay. you. Pero for safety purposes siguro, lutuin na no. lang din natin. Lutuin. Eh, mga kasabay, naghugas ako, ah. Sabihin niyo, hindi ako naghugas. Di ba hinahalo rin yan sa mga ano, yung mga hot pot, ganyan, hot pot. no? Ako minsan, pag ayoko ng noodles, ito yung pinapalit ko. Kasi parang
pagka naluto na siya, malambot, para siyang Oh. parang noodles siya, ganun. So, at least, ano siya, hindi carbs, di ba? O, ayan, medyo marami na tayong nabalot. Konti na lang Bilis to. nyo. Ganun lang. Yan, eto na. Tcharam! Ano ulit tawag sa ganitong cut? Sukiyaki cut. Sukiyaki. Or siguro bacon cut na lang. Bacon. Ano yung sasabihin lang namin sa nagtitinda na sukiyaki cut po? Sukiyaki cut. Minsan may mga naka-ready na yan sa groceries. Ah. Yung pinakamaninipis. Gusto ko yung gawa ni Tini, parang hindi tinipid. Oo nga eh. Kasi may mga Darating ko rin kasi hiwalay yung mga gawa ko. Ikaw din kakain? Dami. Yun. Yan. Grabe ang Perfect. kapal ng Tini, oh. Di ko to masyadong ginagawa mga kasambay, kaya Parang pasensya ano na eh. kayo. Okay. Beef na may konting mushroom, Sige. eh. Magsa-start na ako ng konting cooking dito. Dito muna kayong dalawa sa Okay akin. yan. bilis. Okay. Sa akin kasi made with love yan, kaya ganyan kakapal. Sobrang Kapal, laki eh. no? Pag ganyan, pwedeng hiwain siguro sa gitna. Pero Hiwain. okay lang. Hindi mo muna hiwain. Hindi, okay lang. Sige. Okay na yan, okay na yan. Okay. Tapos buksan na natin yung ating ating kalan. Binuksan. Ayan na, binuksan na ni Iro. Yan. Okay. Tunasan. Ayun na. Kasama sa step. Okay. Dagdagan mo pa konting mushroom, Tini. Bigyan natin ng konting mantika. Konti pang inoki. Sige, Kasi, tayo. magano lang tayo, pan fry. Laki ng ambag natin, Josh, eh, no? Tayo taga ano dito, eh. Mamantika naman coaching. kasi ng mga kasangbahay. Kaya Ang hirap patuwain ng mga critics namin Coaching dito. staff to, eh. Oo. Kami yung assist sa Ay, inyo, nag-a-assist. ano, Celine, medyo lantay yung inoki dun sa isa. Parang hindi pantay yung ano. Ano sabi sinasabi ng audience ninyo? Nakapantay yung putol. Para malungkot yung mushroom dun sa kabila. Sabi sa Biblia, Pasahin mo. ang ayaw gumawa, huwag Magkumain. Okay lang, taga-coaching Ngayon, lang. ang ayaw kawawang man-judge. Tahimik lang pala dapat. Tahimik lang dapat daw. At nangiti lang pala kami sa inyo. Sayang kasi yung sibuyas na nandito, kunin na natin. May hinalo Dagdagan na natin. pala. Mahilig ba kayo sa mushroom? Sibuyas early on. Dagdagan natin mushroom. Oo, sige, maganda yan, mushroom. Perfect. O, ano nang nangyari? Ito Okay, tama na ba to sige. sa'yo, So, Joshua? medyo mainit na yung ating Ganyan Hindi, ka daw. sayang yung inoki pag may natira. ano natin. Gamitin Ihelera ko na Ayan, po mga oh. kasangbahay, Ang laki nung Ipiprito na akin. natin siya. Special to mga kasangbahay. Ang laki nung, yung beef. Ganito lang pala siya, no? Pero pagdating sa samgyupsalan, talagang special na yung Ayan na. ganito. Pwede rito Kaya rin pala nating i-prepare. Wow. Mas okay yung dulo, pag na-roll nyo siya, yun yung ilagay nyo sa ilalim. Para pag nilagay sa pan, Pinrito ano na. siya, didikit na siya. Ito na yung magko-close. Ayan na, dito sa pinrito na. mismong Ayan na. Ayan na, pinrito ayun. natin siya. Yan. So, ang isa sa tip ko sa inyo, wag niyong i-crowd yung pan nyo para may space pa siya na mas uminit yung mismong pan, maluto equally yung mga natin. Ganun mga pala yun. ingredients natin dyan. Pwede ba yung air fry yan? Pwede naman. Mm-mm. Para maluto Sprayan nyo equally. lang ng konting fat para hindi masyadong O, hindi dry na to na dry. kasha. Tapos na ang ating Pati pala sa pagluluto, may may equality. Tapos, pwede Yay. tayo maglagay konti dito ng sibuyas. Sibuyas. Para Uy, ang bango masarap. niyan pag Gagawa natin to ng paraan, guys. Ito na lang yung natitira. Maglalagay Kaya pa tayo to. ng sauce later. na-roll niyo na ba lahat ng ng Yes, beef? yun na yung meat natin. May natira pa sa inoki. Sobra lang, konti. Gagawin ko tong maliit na version. Kaya nga eh, sabi ko marami natitira eh, sayang. Yan. Huwag nyo lang galawin mga Hindi, kasangbahay. hindi maano yung Tini kasi hindi siya maiipit. Kaya pa ba? Kaya yan. Gagawa natin ng paraan. Kaya ni Tini yan. Melit. Madali lang nga ito maluto eh. Basta, Basta naka-on yung kalan. basta okay din yung temperature nyo. See? Kaya pa siya. Gawa natin ng paraan. Oo nga eh. Perfect. Yan. Oy, habang nagluluto kayo noon, nakatanggap ba kayo ng text? May nag-text ba sa inyo na nakalagay from LTO? Tapos, ang sabi placed on alarm daw ang LTMS portal nyo. Naku, may mga ganyan nagsiset pala. Scam po yan. Naku, mag-iingat po kayo. Sabi mismo ng Land Transportation Office o LTO.
scam po yan. Ito yung itsura ng text, ganyan. Sa screen ninyo, tignan nyo po. Sinasabi sa text, may unpaid violation daw kayo, kaya place on alarm ang LTMS portal nyo. Wag na wag po, wag. Wag nyo po ikiklik ang link na nakalagay sa text dahil posibleng makuha ng mga scammer ang mga important na details nyo, lalo na ang mga bank account at online payment app ninyo. Sabi ng LTO, kapag nakatanggap kayo ng mga ganyang text na may link na nakalagay, burahin nyo na po kagad para hindi nyo na ma-aksidente pang mapindot yung mga ganyang link. Kaya ingat po tayo mga kasambahay. Kahit sa anong mga hindi lang sa galing sa LTO, kahit sa iba-iba minsan sa mga bank natin. Bangko. Any message na nagsisend ng link na ikiklik nyo, medyo magduda na tayo dun, medyo mag-ingat tayo sa mga ganun. Kapag may mga links na sinesend sa atin, kasi pwedeng ma-fish yung mga impormasyon natin. Maraming ganyan kahit nga sa mga yung mga telecom, nabanggit ko rin to last time na mismong galing sa legit na phone numbers nila, may mga links na lumalabas. So napapasok nila yung mga ganun. Kaya ang maganda nga yung advice kanina na delete nyo na kasi pwedeng aksidente mapindot mo. Nag-scroll ka lang no? Oo, lalo ako medyo basa-basa yung kamay ko. Gisan ko ano yung napipindot. Kaya magandang i-delete natin agad para Ang problema for nun safety. talaga, pag napindot nyo lang yung link, kahit wala kayong ini-input na informasyon, basta mapindot lang talaga yung Link link. lang. Kuha na kagad yung mga detalye, yung mga password, account numbers. Mapindot lang yung link. Grabe talaga yung technology. Link lang, marami nang makukuha info sa'yo. Pwede ka pang mawalan ng pera dahil sa link lang. Doble ingat tayo. Ayan. Nakita na natin yung niluluto Oo. ng ating kusinera. Ito, luto na ito mga kasambahay. Pero gagawa pa kasi tayo ng sauce. So, Ayan na. Sauce pa pala. habang piniprito natin yan, lipat ko lang muna to. Mag-mix Buya. lang tayo ng... Sad lang natin siya para hindi masyadong marumi ang ating Set aside. kusina. Sauce yan, Mix sauce. lang natin yung asukal. Tagal naman siyang mag-sear eh. Ano yung mga Tapos, ingredients? Asukal, oyster sauce, tapos konting sesame oil. Yun din halos yung nilagay natin sa ating marinade. Tapos, tubig. Yan. Super dali lang. Yan. Para lang may konting, siya, gloss later. Para meron kayong ihalo sa kanin. Yan. More pa. More. Tantiameter ang water. Tantiameter lang. Kaya nyo na yan. Mga Perfect. Okay, tapos flip na natin. Yan. Ang dali lang talaga maluto ng beef no? Oo, lalo itong cut na to. Lalo yung yung pinakamaliit. Yan. Ang sarap. Naamoy ko na. Kaya maganda nakamarinate siya eh. Ako, Natatansin ka na ba mag-ingat kayo? tayo na nakatitig si Joshua. Parang tinitignan niya talaga Target. kung niluluto mo ng maayos. Target lock yan, target lock. Tinitingnan niya na yung part na... Titignan ko yung isa hindi na Ano yan? Yan. Hintayin lang natin na maluto. Tapos, ano na bang gagawin natin? Oo. Titikman na, syempre. Bilisan lutuin. Saglit lang, Kaya mo saglit yan, lang. kaya mo yan. Saglit lang. Di ko hawak ang apoy. Kaya mo yan, bilisan mo maluto. Nakikita ko yung mga AI na yung nagsasalita yung mga pagkain. Yung mga ingredients Oo. Ako nagsasalita. si Enoki. Kakaiba talaga yung mga FYP niya. Pero mga kasambahay, itong ginagawa natin na Cook It Right with Ira, Oh. hindi lang siya yung gumagawa nito. Every day, di ba may iba't iba tayong mga nagiging bisita, Yes. may mga chef tayo na nakakasama para mag-prepare sa atin ng food. Tama. Oh. At mga kasambahay, abangan nyo po bukas. Makakasama naman natin dito ang bagong talent ng KDR Music House na kilala na natin kasi ilang beses na rin natin siyang naging bisita. Walang iba kundi si Vince Sarceda at syempre, may musical treat siya para sa atin. Kaya abangan natin yan bukas! Yes! At pag-uusapan din natin bukas kung bakit nga ba minsan kapag may nakikita tayo sa social media, napapabili tayo kahit hindi naman natin kailangan. Alamin natin yan bukas, ipapaliwanag sa atin ng isa sa ating mga bisita. Nako.
Nabubudol na naman. Bukas din po mga kasangbahay, no? Ipagluluto tayo ng guest chef natin ng isang Singaporean dish. Yan, napaka-exciting po niyan. At ilan lamang po yan sa mga abangan natin bukas, 6:30 a.m. Yan. Hindi ka namin pwedeng pakawalan ng hindi namin Tama. Sige lang, saglit na lang to. Mamadaliin ko na talaga yung apoy. So ito, nagsaute lang ako mga kasangbahay. Actually, tapos na Saute. siya talaga eh. Ayan, so saute ko lang to para lang may extra sauce, tapos may extra flavor pa. Tsaka syempre, extra ulam, di ba? Pampadagdag din yan sa ating kanin. Tsaka Para dahil mas mabusog. sobrang dali lang, pwedeng-pwede itong lutuin sa umaga, pwedeng pambahon, di ba? Sa work, sa school. And healthy naman siya, Ian, di ba? Pwede ba siya sa mga kagaya mo na meron ding binabantayan sa pagkain? Oo, unang-una nakita ko protein-rich siya kasi mushroom tas beef. Oh, di ba? Ano siya? Galing mo talaga. Protein-rich food na Para sa mga pwedeng-pwede. nagpapa-muscles Oo, ba yan? tsaka hindi lang sa kahit nagba-bodybuilding, kahit sa mga normal na tao. Kasi syempre sa everyday lives natin, minsan may mga stress tayo sa katawan at yung protein yung isa sa mga nagre-repair nun. Kaya kailangan natin ng protein, hindi lang sa mga nagba-bodybuilding. Yeah, agree, di ba? Oo. At dahil dyan, ikaw nang unang tumikim pagkaluto. Mainit-init pa yan. Tinanggal na, Balik lang binalik natin. pa. Yeah. Para lang Ibuhos mo na. Ang sarap incorporate yan. yung flavor. Parang nararamdaman kong flavorful yan, ha? Pero mga ilang ganyan ang kaya niyong kainin. Charan! Ibuhos mo na yan, sayang Lahat yan. yan, hilig ko. Parang dito ko na lang siya ilagay, mga kasangbahay. Huwag na nating ilipat sa plato. Okay. Tapos, i-garnish na natin Yun, siya na. Garlic. Ay, garlic. Ayan. Leek. Wow! Perfect. Ito na po ang ating enoki beef roll. Galing! Galing. Ikima na. Wow! Okay na po. Papunta na tayo sa exciting part. Dagdagan pa natin, masarap to eh. Wow! Dagdagan pa natin. Wow! Habang patapos na, excite si Joshua eh. Last na. Ay, wow! Okay na. Ako, may mga tinidor ba kayo dyan? Paano yung Ayan, titikman? taste test na, oo. Ayan, may before. Oh, mauna na kayo. Very good. Nakahanap ako ng Diba? Hindi, hintayin natin ang cue ni Ira. Ito, makipatikim na sa kanila. Ito. Wait Kuha lang, na kayo. kailangan natin ng plato. Kuha na kayo. Oo, ano kayo? Kailangan natin ng Oh, wag na daw magkahiyaan. Tara na. Oo nga, nagkakayaan Maliit pa na kayo lang. eh. Medyo mainit-init lang eh. Oo nga, mainit pa. Patikim nga. Sige. Onion yung kinuha. Ito. Onion yung kinuha eh. Ayan, lagay natin sa... Yan. Yan, para mag-cool down. Ang sarap! Onion leek yung kinuha mo eh. Wala akong kinukuha minsan na ano eh. Ito. Ang Yung sarap! maliit, asan na yung maliit kanina? Ang sarap na Mainit, sibuyas. careful. Ito yung maliit, oh. Mainit, ha? Super Be init. careful, it's hot. Be careful with my heart. Wah, Be careful. Careful with your tongue. Oo. You might Ba't burn kasi your nilagyan tongue. ng taste? At habang tinitikman niyo yan lahat, gusto ko lang batiin ang aking mamsi ng good morning. Hello, mamsi. Hello, mamsi. Hello, Nabati ko Mamsi. ang lahat ng mga mag-aalmusal. Kain na! Kain na na. Sa kanin. O, ito pa, lalagyan. oh, bago ko Ano to? kainin to, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Naku-visit niyo na po ang Beautyworks Plus Aesthetics Lounge and Training Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. Thank you po, Miss Glenda Vasquez, for Tumatanggi taking na. care of my skin. Beautyworks Plus, affordable treatments, amazing results. Yes! At maraming salamat din po sa Natural One Salon para sa aking pagpapaganda po ng hair. Bisitahin nyo lang po ang kanilang mga social media accounts para po kung gusto nyo magpa-consult po ng inyong mga buhok, kayo po ay kumontak lang po sa kanila. Natural One, ang number 1. Yes, ako naman po, syempre, we would like to thank Lendasan Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, kontakin niyo po sila sa 8824-0867 and 8824-9360.
Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa ating ngayong umaga at sa lahat ng mga sumama sa ating nanood ng Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita kaya tayong muli sa ating bagong time slot na 6:30 in the morning para sa lubungin ng umaga ng may ngiti at sigla dito sa Good Morning, Kuya! Sarap!